it whole. If he can turn the water into wine, if he can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind, it's such an easy thing to make a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If you did all this for me, I know that he can do it all for you. Life was just a game for me to play, on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone. And every time I thought a picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. My life flows on in endless song above earth's lamentations. I hear the real, the far-off tune that hails a new creation. Through all the tumult of the strife, I hear its music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Oh, how can I keep from singing? How can I keep from singing? My life flows on. Can I keep from singing? How 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 can I keep from singing? Can I keep from singing? How can I keep from singing? I hear its Can I keep from singing? How can I keep from singing? It sounds an Can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Well, though the time
keep from singing? Can I 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 keep from singing? Singing. How can I keep from My life goes on. Can I keep from singing? How can I keep from singing? How It's can I keep from singing? How 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 can I keep from singing? Can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? Well, though the tempest rolls, I hear the truth that liveth. Though the darkness rolls, so sing the note. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid. Tayo na po ay nasa pangwalong gabi ng ating pong pag-aaral sa ating pong tema na about love. Ano po? So, bago po tayo mag-umpisa, aking pong inaanyayahan ang bawat sa atin na tayo po ay pansamantalang yumuko at tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay muling mag-aaral ng inyong salita sa oras na ito. Aming pong dinadalangin, O Diyos, ang patnubay ng banal na Espiritu ay sumaamin at bigyan niya kami ng katalinuhan mula sa inyo upang aming pong maintindihan kung ano po ang aming pong pag-aaralan na napakahalaga ngayong oras. Upang sa ganon, ito po ay aming pong maikasabuhayan, upang sa ganon ay ang aming pong pananampalataya ay lalong lumakas habang kami po ay naghihintay sa nalalapit ng pagdating ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Alam ko po mga kapatid na sa gabi-gabing pakikinig po natin sa mga presentation na ibinigay po sa atin ng ating mga naunang tagapagsalita, ay atin na pong naintindihan kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Di po ba? Na ang pag-ibig, mga kapatid, ay sadyang napakahalaga habang tayo po ay nagsisilbi sa ating Diyos at ganun din sa ating pong mga kapwa-tao at sa atin rin pong pamilya at ang ating pong sariling buhay. Ngayon pong gabi, mga minamahal naming mga kapatid, ang ating pong papag-aralan ay love as expressed in new life. So, paano po natin ipapahayag, mga kapatid, ang pag-ibig sa tinatawag na bagong buhay? Ano po ba ang bagong buhay na sinasabi ng ating pong lesson ngayong gabi? At ano rin ang pag-ibig? Ngayon, mga kapatid, ang ating pong teksto na papag-aralan ngayong gabi, upang sa ganon ito ay mai-connect natin sa pag-ibig at sa bagong buhay, ay matatagpuan sa Acts chapter 2 verse 38. Ito po ang kanyang sinasabi. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So maliwanag, mga kapatid, na ang ating pong papag-aralan ay ito yung ating pong tanggapin ang pag-ibig ni Kristo sa atin. At paano po natin ito tatanggapin? Paano po ipapahayag ng ating pong pag-ibig ang pagtanggap kay Kristo sa pamagitan ng bautismo?
dito po sa ating lesson ay mayroon pong isang tanong. What is love? Ano po ba ang pag-ibig? Alam po ninyo, ang pag-ibig ay napakahalaga. Pero sa mga wala pang iniibig, katulad ni Sir Mike at Brother James, may iniibig po yung mga yan, kaya lang hindi po nila naipapahayag. So ano ba ang kahulugan ng pag-ibig pag hindi mo maipahayag? So kailangan mga kapatid, kung ikaw ay umiibig, kailangan nating sagutin, what is love? Di po ba? What is love? Sabi po niya, love is a set of emotions and behaviors. Ano daw po? Ang pag-ibig daw po ay set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. Tingnan po ninyo, hindi ko po isa-isahin ito. Pero nakikita ko po dito sa ating pong papag-aralan na yung tanong, what is love? Ay kailangan mga kapatid, ang pag-ibig ay mayroong tiwala sa isa't isa. Now, sinasabi pa niya sa ating lesson, love can vary in intensity and can change over time. Most of all and above all, God is love. So ito po yung pag-ibig nating pong papag-aralan. Ano po? Upang lubusan po nating maintindihan kung ano nga ba ang pag-ibig, ay ating pong uunawain, ating pong papakinggan kung ano ang ibig sabihin ng ating pong pinapag-aralan ngayong gabi, kung paano po natin ipapahayag ang pag-ibig. Now, how to express your love to someone? Ano po? Paano po natin ipapahayag ang ating pagmamahal sa isang taong mamahalin o minamahal natin? Alam po ninyo, nagkaroon po ako ng research. Ang sabi niya, by saying I love you. Ano po? Pwede po nating ipahayag o ang ating pong nararamdaman ay pwede natin itong sabihin sa ating minamahal ang word na I love you. Di ba? When you tell someone, sabi niya, that you love him or you love her, this is the best way to communicate your feelings. Ano po? Kung mahal mo ang isang tao, ang best way para masabi mo sa kanya ay sabihin mo yung magic words, I love you. Kung nakikinig si Brother James, alam po ninyo, ay hindi niya magiging girlfriend ang kanyang minamahal kung hindi niya sasabihin ng I love you. Di ba, Brother James? Kaya kailangan na kung mahal mo ang isang tao, sabihin mong, I love you. Yun ang tama. Kaya doon mo may papahayag ang iyong pagmamahal. Now, sabi niya, you can express in other ways instead of telling I love you. Meron rin yung mga ibang paraan na maipahayag mo ang iyong pagmamahal sa iyong asawa, sa iyong liligawan, na hindi mo sasabihin ang word na I love you. Una, makinig po kayo, lalo na yung mga single at mayroong asawa. Kung hindi mo gustong sabihin ng I love you, pwede mong sabihin, I am really happy you are in my life. Di po ba? Sabihin po natin, ako ay masaya dahil ikaw ay nasa aking buhay. O kaya ay pwede po nating sabihin, I feel lucky that I have you. Ano daw? I feel lucky that I have you. Ako ay maswerte dahil meron ka sa akin. Parang ganun baga. And pangatlo, I love you for being you. Mahal kita kahit ano pa man ang klase, ano mang klase ng buhay mo, ano man ang ugali mo, mahal pa rin kita. Mga minamahal naming mga kapatid, ito yung mga bagay-bagay na pwede nating sabihin na hindi natin sinasabi ang word na I love you. Now, sabi pa ng research, tignan po ninyo, physical touch is powerful.
Ganito po ang ating gagawin. Kung ang iyong asawa, mga kapatid, kung ang iyong nililigawan, kung ang iyong mga magulang, anak at kapatid, physical touch is powerful. Paano? Tap their back. When they do well. Himasin lang natin ang kanilang likod. Kung sila ay nakagawa ng mabuti, kung sila ay gumagawa ng maganda, hug them when they are lonely or sad. Pwede nating silang i-hug kung nakikita natin na sila ay nalulungkot. Kiss them. Kung ang iyong asawa ay nakikita mong nalulungkot para siya ay sumaya, you can kiss him, you can kiss her. Kung girlfriend mo, huwag mong gagawin yon, di ba? And then, hold their hand. Pwede rin nating hawakan yung kamay ng ating asawa kung nakikita natin na kailangan niya tayo. Tuck their hair behind their ears when they're worried. Di ba? Yun ang mga bagay-bagay na pwede po nating gawin. These beautiful gestures make a lot of difference. So, sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating pag-touch sa kanila, ito ay nakapagbibigay ng isang magandang mensahe bilang nagmamahal o kanyang minamahal. Ano pa? Being there for them when they need you. Kung nakikita po natin ng ating buong mahal sa buhay ay kailangan niya tayo, napakagandang tignan at siya ay mapapalakas kung nakikita niya na nandun tayo. And checking in on them when you know something is not right. Kung nakikita natin na yung kanyang sitwasyon ay hindi na maganda, hindi na nutilukano kot saanan nga nasayaat, at datayo jay, nandun tayo mga kapatid, na tinitignan sila para itama ang bagay na hindi karapat-dapat. And then, even if it's hard for you, the fact sabi niya that you can put aside your everything to help them out is a sign of true love. Yun po ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay nandun tayo na nakikiramay sa ating minamahal. Ano po? Now, sabi pa niya, be patient and trust me. Even a simple text in those tough times means a lot for them. Nandito naman po ang cellphone, nandiyan naman po ang Facebook, ano po, na pwede po natin silang i-message sila na tayo ay pagkatiwalaan kung anuman ang kanilang nararamdaman, kung anuman ang kanilang sitwasyon, at least nandun tayo na nagme-message man lang sa kanila na pwede tayong pagkatiwalaan. Now, mga minamahal naming mga kapatid, what is new life? Pinag-aralan natin kung ano ang pag-ibig. Ngayon, what is new life? Ano ba ang sinasabi ng ating leksyon na bagong buhay? Ito po ang kanyang sinasabi. When you give your life to Christ, kung ang ating pong buhay ay ating pong ibibigay kay Kristo, sabi niya, everything will change and you will be changed. Nakuha po ninyo? Kung ang buhay mo, kung ang buhay ko ay ating pong ibigay kay Kristo, lahat po ay mababago. Lalong higit, mga kapatid, na tayo po ay mababago. So kailangan po natin na ang ating buhay ay ilapit po natin sa ating pong Panginoon. New life in Christ results, changes when we acknowledge Him that He is the source of love. Ang ating pong buhay, mga kapatid, ang bagong buhay, kung ito ay nasa kay Kristo, ang resulta po nito, mga kapatid, ay tayo ay mababago kung atin lamang pong tatanggapin na si Kristo ang siya ang pinagmumulan ng pag-ibig. So wala pong iba, mga kapatid, na pinagmumulan ng pag-ibig, kundi sino? Si Kristo lamang. And then, the most important decision in your life, ang pinakamahalagang decision, mga kapatid, sa ating buhay ay when you accept Him as your personal Savior and Lord. Ulitin ko po, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin habang tayo po ay nabubuhay
ay ang tanggapin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas. Bilang tanggapin natin na siya ang Diyos na aalalay at magbibigay ng bagong buhay sa bawat isa sa atin. And then, you must choose forgiveness and a relationship with God. So ngayong oras mga kapatid, kailangan po nating piliin ang forgiveness at ang relasyon natin sa ating Panginoon. Dapat mga kapatid ay marunong tayong magpatawad at tayo rin ay papatawarin ng Diyos. At ang pinakamahalaga mga kapatid ay ating tanggapin o ating gawin na maganda ang relasyon natin sa ating Panginoon. So that's new life. This begins with repentance and turning away from your sins and old life to a new life in Christ. So kapag tinanggap na po natin si Kristo sa ating pong buhay, ang sinasabi po ng ating leksyon, kapag tayo na po ay lilihis na sa mga kasalanan nating ginagawa, ito na yung tatalikuran na natin ang ating buhay at tayo na ay tatanggapin ang bagong buhay. So ano po itong bagong buhay? Ano po itong bagong buhay? Iyon ay ang paglapit natin kay Kristo. Now, who is the source of true love? So saan po ang pinanggagalingan ang sinasabing tunay na pag-ibig? Sa ating pong lesson, sinasabi niya, in Jesus, you are fully known and still fully accepted. Sa ating pong Panginoong Hesus, kilala ka po niya. Kilala po niya ako. At ang pinakamaganda ay tayo po ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoon. He knows exactly who you are. Di po ba? Alam ng Diyos kung sino ako. Alam ng Diyos kung sino ka. His love is not something you earn or deserve, yet there is offering it to you. So ngayon mga kapatid, ang Panginoon ay Kanya pong ibinibigay sa atin ang tinatawag na na tunay na pag-ibig. So ang atin lang pong gagawin ay tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kapag tinanggap po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ay dito po tayo unti-unting tinatanggap ang bagong buhay. Now, paano? Sabi po niya, no one knows us better and no one could possibly love us more. Alam po ninyo, kung mahal mo yung isang tao, ibigay mo lahat ang pagmamahal sa Kanya. Ngunit ang ating pong Panginoong Hesus ay wala pong makakapantay sa pag-ibig na Kanyang ibinibigay sa atin. He gave His life for us. Ibinigay po niya ang buhay niya sa atin. And now, He is willing to take the journey with you, my friend. Yan ang nais ng Diyos. And from where you are to where you need to be in Him so that you can experience true love. Ano daw po? Dahil ang Diyos ay kilala Kanya, dahil ang Diyos ay kilala niya ako, at ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay wala pong nakakapantay. Kaya ang atin lamang pong gagawin ay ibalik rin po natin, iparamdam rin po natin sa Diyos na mahal rin po natin siya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Now, paano? Accepting Jesus' love opens the door to a new life. Ang pagtanggap, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos ay binubuksan niya ito ang pintuan para tayo ay tanggapin ang bagong buhay. Paano po? When people love each other, wanting to spend the rest of their lives together, and are committed to each other, they get married. Di po ba? Ang taong nanliligaw, at kapag siya ay sinagot na,
ang gusto, mga kapatid, ng lalaki at ang babaeng ito na nagmamahalan ay kanilang o kaya sila'y magkaroon o kaya gusto nilang magsama habang sila ay nabubuhay. At mangyayari lang yan, mga kapatid, kung sila na ay mag-iisang dibdib o kaya sila na ay magpapakasal. Now, ano ang ibig kong sabihin? In the same manner, when people love Jesus, wanting to follow Him as His disciples, anong sabi niya? And are committed to Him, they get baptized. Ganun po pala ang ibig sabihin. Kung mahal po natin ang ating pong Panginoong Diyos, kung mahal natin si Jesus, at gusto nating sumama sa Kanya bilang Kanyang disipulo, ay kailangan, mga kapatid, na tayo rin ay mababautismuhan. At kung tayo po ay nabautismuhan, ito na yung umpisa, mga kapatid, na tayo ay nasa kay Kristo. At kasama na natin siya habang tayo ay nabubuhay. Christian baptism is rooted in Jesus, who Himself was baptized and who gave the commission to baptize those who desire to become God's children. So, sino man po ang nagnanais, mga kapatid, na sumama kay Kristo upang tanggapin niya ang bagong buhay, kailangan na siya ay mabinyagan. Itinuro po ng Diyos sa atin kung paano ang magbinyag at kung paano po ang mabinyagan. Kung nais po nating mabinyagan, mga kapatid, at maging anak ng Diyos, simple lang, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos at Kanyang bubuksan, mga kapatid, ang pintuan para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. And then, He was baptized not for repentance, but as our example. Tandaan po nyo yan, na si Jesus, siya po ay nabautismuhan, hindi po sa siya ay mapapatawad sa kanyang mga kasalanan dahil hindi naman po siya nagkasala, kundi siya po ay nabautismuhan para siya po ay maging example po natin. Gayahin po natin siya na siya ay nabautismuhan. Ano po? Kaya kung ikaw, kapatid, kung ikaw, kaibigan, ay nais mong magkaroon ng buhay, bagong buhay, kailangan nating tanggapin siya sa pamamagitan ng bautismo. Now, meron pong isang katanungan. Are you ready to make a life-changing decision to follow true love and to be loved unconditionally? Nakasagana ka din sa Ilocano. Nakahanda ka na ba na mabago ang iyong buhay? Kung tayo po ay nakahanda ng mabago ang ating buhay, magdesisyon po tayo na tanggapin ang tunay na pag-ibig, na ito ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. God is the source of our value and our hope to give a new life. So ang nagbibigay lang, mga kapatid, ng bagong buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos. Lumapit sa Diyos at Kanya po tayong bibigyan ng bagong buhay. You will be saved by the grace of God, not because you try to make things right in your life. Ulitin ko po. Tayo daw po ay maliligtas ng dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ng dahil pinili natin ang tama sa ating buhay. So tayo lang po, mga kapatid, maliligtas ka, maliligtas ako sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. He wants you to accept this salvation only because He loves you. It is not something to be earned. It is a free gift. Ano po? Ang kaligtasan, mga kapatid, ito ay free. Free na regalo ng Panginoon. Wala pong bayad. Tanggapin lamang siya at Kanyang ibibigay ang bagong buhay. Sa ating pong pagtatapos, sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 3, believers begin a new life when they are born again by the spirits. Ulitin ko po ha, ang mga mananampalataya ay mag-umpisang tanggapin, mga kapatid,
ang bagong buhay kung tayo po muli ay ipanganak sa Espiritu sa pamagitan ng bautismo. And then, in Acts chapter 22 verse 16, sabi niya, "Get up, be baptized, and have your sins washed away, calling on His name." Mga minamahal naming mga kapatid, sa March 27, ay magkakaroon po ulit tayo ng mass baptism dito sa province ng La Union, Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija, na ito po ay gaganapin dito sa Northern Luzon Mission. And then the first Saturday ng April ay mass baptism doon naman po sa Ilocos Norte. And then second Sabbath ng April, dito naman po sa may Ilocos Sur. So lahat po mga kapatid na nagnanais na tanggapin si Kristo sa pamagitan ng bautismo, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili upang sa ganon, ang Diyos ay Kanya pong ibibigay ang bagong buhay natin pong tatanggapin kapag tayo po ay nagpabautismo. And then the last one, let us now express our love to Jesus by accepting baptism for us to receive the new life. So ano po ang ating gagawin? Manalangin lang po tayo at ipanalangin natin sa Diyos na tanggapin po natin ang Kanyang pagmamahal. Ipahayag po natin ang ating pong pagmamahal sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Tayo pong lahat ay umuko sa ating pong panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa isang paalala ngayon sa oras na ito na sa pamamagitan ng pag-ibig ay aming pong ipahayag sa inyo sa pamamagitan ng pagtanggap namin kay Kristo bilang personal naming tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Pagpalain po Panginoon ang mga kapatid, ang mga kaibigan na laging nakikinig sa programang ito upang sa ganon patuloy po silang tumanggap o tatanggap ng pagpapala mula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at bukas ay inyo pong matutunghayan muli ang isang napakagandang topiko na ating pong patuloy na napapakinggan gabi-gabi. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. If He did all this for me, I know that He can do it all for you.